Magandang araw mga bata. Nandito kami ngayon ni Ginoong Pikit para bisitahin ang video tutorial session ni Teacher Jen. Di ba Ginoong Pikit? Tama! Pupunta tayo ngayon sa video tutorial session ni Teacher Jen. Kaya lang hindi niya to alam. Bibisita at sisilip lang kami ni Gotsip na yan. Tama! Ano-ano na nga ba ang nagawang video tutorial sessions ni Teacher Jen? Ginoong Pikit? Week 1, factoring common monomial factor, difference of two squares, sum and difference of two cubes, at ang week 2 naman, Gotsip na yan, perfect square trinomials, general trinomials, factoring by grouping. At meron pang ibang examples at add-ons. At ngayon naman ay ang problem solving. Kaya tara na! Using trial and error, okay, and solve problems involving factoring using algebraic method or algebraically. So lagi pong dalawa ang method na tinuturo ko sa bata. Yung una si trial and error, silang mag-iisip nun. Okay? So wala muna akong ibibigay na technique sa kanila. When I do this in teaching, okay, pinapagawa ko muna sa kanila na sila lang, paano nyo sasagutin ito kung nasa inyo yung problem na to. Okay? May mga nakakakuha, mga bata, nakakakuha naman. Okay? Then after that, after nila mag-trial and error, tsaka ko ituturo yung algebra. Yan, yung algebraic method. Okay. Si trial and error, pag naiintindihan nila yung problem, ang nagiging nila, ang logic nun, dapat si trial and error at si algebraic method magtugma ng answers. Okay? At least hindi lang sila nangangapa sa isang way, kundi doon sa meron sila at least dalawang method na alam. Okay, so meron ako ditong pre-activity sa kanila. Halimbawa, your team was tasked to design a swimming pool. How is it look like? What are the possible dimensions of your pool? Draw your idea in the box. Okay. So, swimming pool, kung ayaw nyo ng swimming pool, halimbawa, aquarium, pagde-designin nyo ng aquarium, ayan. Okay. Now, we have here first example. So, meron na rin itong solution. So, number 1, the product of two consecutive integers is 272. Find the value of each integer. Okay, meron lang tayong i-unlock na mga words para masagutan ng bata itong problem na to. Okay, you're going to ask them, are you all familiar with consecutive integers? Ayan. Okay, so pag sinabi nating consecutive integers, sinabi nating integers, merong negative na kasama. Pwedeng parehas negative, pwedeng parehas positive. Bakit mo nasabi ma'am na parehas negative and parehas positive? Because your product here is positive 272. Yan. So medyo i-recall nyo lang sa kanila ng konti. Yan. Kasi ang ating curriculum is spiral siya. Baka nakalimutan na ng mga learners. Okay. So let us proceed. So let's have this one. So let's have algebraically. How are we going to solve that problem algebraically? Algebraically. Okay, so in algebra, we use the different representations. Magamit tayo ng mga letters to represent the unknown. Since hindi natin alam ang answer, magre-represent muna tayo ng temporary na representation. Yun po ang role ng mga variables. They are temporary representation kasi sa dulo makukuha mo naman yung sagot. So later on, yung variable na nire-represent mo, magkakaroon siya ng tunay na value. Yan. Okay. So let's have this one. So ang concern natin ay consecutive integers. Tama ba? Consecutive integers. So malaki ang ginagampanan ng role dito ng kanilang comprehension sa English. Okay? Malaki din ang role na ginagampanan dito ng mga teachers nila last year para mabigay yung
maging strong yung foundation nila sa mga numbers. Okay, so let's have this one. So, halimbawa meron tayong integer. So, magle-let tayo. Let A be the integer. Kasi hindi mo alam kung ano yung integer na yun eh. So, magle-let ka ng A. Then, dahil yan ay consecutive, sabi natin kanina magkasunod. So, halimbawa, si 2, ano kasunod nito? 3. So, ano yung pattern para makuha yung kasunod ni 2? Anong pattern natin para makuha yung kasunod mong number? O, bigay mo na ako. Halimbawa, 2, 3, 4. Consecutive lahat yan. Lahat yan ay consecutive, tama? So, paano mo makukuha yung kasunod niya? Ano kaya kasunod ni 4? So, kung kasunod ni 4 ay 5, ano yung nagiging pattern natin? So, para makuha consecutive integer, meron ka ritong plus 1. So, sa makatwid, kung meron kang A bilang integer, at ito nag-plus ka ng 1 para makuha mo yung 3 dito. Halimbawa, ito si 2. Ito si 2, para makuha mo si 3, nag-plus ka ng 1. So, ito, same concept din, plus 1. So, makukuha mo ngayon ay A plus 1. So, therefore, yung integer mo, yung kasunod niya ay A plus 1. Be the consecutive integer. Be the next integer na lang. Next integer. Ngayon, ano yung clue pa na kinuha natin sa problem? The product, di ba sinabi niya, the product is 272. That's it. The product is 272. So therefore, what are you going to do if this is the product? So gagamit tayo ng, we're going to multiply A by A plus 1. Okay. So, magkakaroon tayo ngayon ng idea na meron na tayong operation. So therefore, you have A times A plus 1. So ito na yun. The product is, so equal sign. So the product is 272. Okay. Isulat ko lang ng sa isang board para maintindihan. Okay, kanina meron na tayong dalawang integer, A at saka A plus 1. Ito yung consecutive integers. Consecutive integers. Ngayon, sabi sa problem, meron tayo ditong product. The product is 272. So kung product yan, meaning to say you have to multiply. You have to multiply. So multiply natin. You have now A times A plus 1 is equal to 272. Okay, then what's next? So we're going to solve now. So solve na natin. So multiply natin. A times A, you have A squared plus A equals 272. So what's next after that? So after that, you have now, kailangan sa right side natin, sa right side, mag-equals to 0. So kailangan maging 0 ito. So paano to magiging 0? Mag-a-add tayo ng negative 272. Negative 272. So you have now A squared plus A minus 272 equals 0. Para maging 0 tong right side natin. Okay. Ang technique ko lang dito, kinukuha ko lang yung opposite niya. Add
ia-add mo lang sa kanyang opposite. Add on its opposite. Pero nung kayo ay grade 7, alam ko na ituro itong mga properties na ito sa inyo. Yan. Okay, so after that, makikita mo yung equation natin, meron, ano na siya, nakabuo na ng trinomials. So, ito ay general trinomials. Hindi siya perfect square trinomials. Kasi wala siya sa family ng perfect square. Okay, so we're going to factor. We're going to factor now. So, how are we going to factor? Ano natin ipapactor to? Pwede ba nating i-apply yung yung technique natin? Yung sign table? Sige, buruin ko na to kasi na. Pagka i-replay nyo lang yung video ko, makikita nyo naman uli yan. Yan. Kaya lang ang board ko talaga limited, ganito lang kalaki. Yan. Nag-aaral pa ako ng ibang mga app na pwedeng magamit pa. Okay. So let's proceed sa natin. Sa table natin. So meron ako ritong product. Okay. Possible factors. Tsaka sum. Okay. Dahil ang product naman natin ay negative, hindi ko na i-consider yung positive na product. Dito na lang ako sa negative. Okay. Dahil ang product natin ay negative, kung maaalala nyo yung conditions, may mga conditions tayo dito. May mga conditions po tayong i-consider. Halimbawa, yung greatest absolute value. Pagka kinuha natin, pag ang product ay negative, possible factors natin, positive tsaka negative. Kapag greater ang absolute value ni positive, ang sum ay positive. Pag si negative absolute value ang greater, ang sum natin ay negative. Okay. So, kaninang trial and error, sinolve na natin to, yung factors ng 272. So, lumalabas ang nakuha natin kanina ay 16 and 17. Okay. Now, ang sum natin ay positive 1. Tama? Dahil ang sum natin ay positive, ang product ang product negative, ang sum natin ay positive. Ito ang kukunin natin ngayon. Kasi ito yung sum natin, positive 1. Ito yung sum natin, positive 1. Ito yung product nating negative 272. Yan. So, ganyan siya yung table natin. Positive 1, ang sum ay positive, ang product negative. So, therefore, ito yung factors niya. Positive, isang positive, isang negative. Ngayon, paano papasok dito si absolute value? Sino ba yung mas malaki sa kanila? Mas malaki sa kanila si 17. Kaya sa kanya yung positive. Positive 17, negative 16. Okay. So, yun kasi yung condition. Kapag kung nakanino yung kung nakanino yung greater absolute value, sa kanya itong positive. Pero kung halimbawa, bigay tayo ng isa pang example. Halimbawa, ito yung given natin, a squared minus a minus 272. Separate example ito Kung a squared minus a minus 72, alin kaya dyan sa dalawang example na yan siya magpo-fall? So, possibly dito, so negative 272, and you have the sum,
ito yung product, ito yung sum. So may sum ka na -1. So therefore, ito ngayon yung factors mo. Still, ganun pa rin. 'Di ba? 16 and 17. Kaya lang, sino ang negative, sino ang positive sa kanila? So yung greater ang absolute value, sa kanya ang negative. To, negative tsaka positive 'yan. Okay, wait lang. Negative, positive. Okay, bakit kay 17 natin binigay ang negative? Kasi according sa condition, dito siya nag-fall isang negative, isang positive. Kung sino ang mas malaki sa kanila, sa kanya mapupunta yung sign, kung saan nakaturo tong tong greater than. Wait lang, emphasize natin. Ito. Yung greater than, kung sino ang malaki sa kanila, sa kanya mapupunta yung sign kung saan nakatapat yung greater than. Okay, halimbawa, dito sa pinaka-problem natin, ang nakuha natin 16 and 17. Dahil nag-fall ka sa case na ito, sa positive ang sum, ang greatest absolute value dapat ay positive. So kung sino ang pinakamalaki sa dalawang factor, sa kanya yung positive. Katulad nito, sa case natin, positive yung positive na kay 17. Kasi sa kanya nakaturo yung greatest, yung greater absolute value. So sa kanya to plus 17 tapos minus 16. Yan. Okay. Kasi ang sum nila positive 1. Yan, dahil nandyan yung sum, ito ngayon yung factors mo, isang positive, isang negative. Yan. So katulad nito si 17, mas malaki siya kay 16, sa kanya yung positive. Base sa case kung saan siya nag-fall. Dito naman, sa second example, sa minus a, dahil nandito yung -1 natin, therefore, ang malaki dapat ay negative. So, between 16 and 17, yung negative sign dapat kay 17. So, therefore, ito naman ay, wait lang, magbura lang tayong konti. So, ito dapat ay a minus 17 times a plus 16. Okay. So, ito yung difference ng dalawang examples. So, kung mapapansin nyo, pag ang sum ay negative, dapat yung pinakamalaking factor na nakuha nyo, sa kanya yung negative. Pag ang sum natin, positive siya, yung pinakamalaking factor, sa kanya yung positive. Yan. So, to get the integers, you have to equate both of them in 0. So, a minus 16 equals 0. So, minus 17. So, you have a plus 0 equals negative 17. So, a equals negative 17. Okay. Ito naman, plus 16. Plus 16. So, a plus 0 equals 16. So, a equals 16. So, consecutive ng 16, kasunod ng 16. So, 16 plus 1, that would be 17. So, 16 and 17. So, sa negative 17 naman, negative 17 plus 1,
that would be negative 16. So therefore, tama yung answers natin. 16, 17, negative 16, negative 17. So ito yung ating answers. Yan. Okay, so proceed na tayo sa number 2. Ito sa number 2, 528. Consecutive even. Consecutive even integers. Okay, yung nakita nyo namang answers kanina, sa trial and error, ganun lang din. Maghahanap lang din ng mga bata. Ang nakuha nating answers doon, 222 tsaka 24. Hindi lang yan, you have negative 22 and negative 24. Okay. So, let's solve algebraically. So, ganun pa rin, let A be the even integer. So, para makuha yung consecutive even, para makuha mo to, ano ginawa natin? Nag-add tayo ng 2. So, nag-plus tayo ng 2 dito. Dito plus 2. Yan. So, ganun din ang gagawin natin. You have A plus 2 be the next even integer. Yan. So, ano pa yung clue na nakalimutan natin? The product is 528. The product is 528. Let me see. Okay, correct. 528. Then, same process in number 1. So, you have A times A plus 2 equals 528. So, multiply natin. You have A squared plus 2A equals 528. So, make the equation 0. Equate this in 0. So, you have plus negative 528 plus negative 528. So, you have now A squared plus 2A minus 528 equals, ayusin ko nga yung handwritten ko, kawawa naman yung bata, minus 528 equals 0. Okay. Okay, so factor na natin. Saan na siya? Ayan. Factor na natin. So, ang nakuha natin kanina, 22 at saka 48. So, gamitin uli natin yung ating table. Yan. So, ang gusto ko lang sa pagbubura, walang walang chalk dash. Siguro pag sa new normal, baka ganito na rin ang gamitin ko. May TV naman sa school. So, kakabit ko lang yung laptop ko sa school. Tapos doon na lang magsosolve na lang. Nakatingin na lang yung bata. Wala nang magbubura ng board. Okay, so let's have this one. Let's do this. Okay, so your product, bakit white? Ito ang product. Ito ang sum. Okay, so product is negative. Possible factors, may greater. Isang positive, isang negative, isang negative, isang positive. Sa sum, pag malaki ang absolute value ng positive, ang sum ay positive. Pag malaki ang absolute value ng negative, ang sum natin ay negative. Okay, so dahil ang product natin ay negative 528 at ang sum mo ay positive 2a or positive 2, ang iyong possible factors ay magpo-fall dito.
Isang positive, isang negative. Kanina, na-solve naman natin na ang mga factors ay 22 at 24. So, sino sa kanila ang mas malaki ang absolute value or mas malaki? So, mas malaki sa kanila si 24. Kaya sa kanya yung greater absolute value na sign. Okay. So, sa kanya to ngayon. Greater absolute value, positive. Palitan natin yung kulay. Yan. This one. Positive. And this would be negative. Yan. Pero, kung halimbawa, ang magiging given mo, sorry, kailangan kong ulitin kasi baka mamaya may mga viewers ako na hindi pa rin nila nagigets yung table. Kasi ako ginagamit ko tong table kasi lumiliit yung chances ng pagpipilian kong factors. Okay. Halimbawa, ang given ko naman ay a squared minus 2a minus 528. Saan ako magfo-fall na na choices. So doon ako sa sum na negative 2. Eto, wait lang. So ito yung product mo. Ito yung sum mo. So ito yung possible factors mo. Isang negative, isang positive. So kaninang napili natin, ang nakuha natin 22 and 24. So dahil sa kanya ang greater absolute value ay negative, sa kanya itong negative ngayon. Sa kanya itong positive. Okay. So kung sino ang malaki na factor, sa kanya yung sign na nakatapat yung negative absolute value, yung absolute value. Okay. So yung may sign na greater, sa kanya yung yung greater na absolute value, sa kanya yung sign kung saan nakatapat yung greater than. So bawa ito negative, ito positive. So ang sum kasi nila ay 2, positive 2. Ito ang sum nila ay ang sum nila ay negative 2. Yan. So ganyan natin kino-consider yung mga signs. Okay. Now, factor natin, baka makalimutan ko ulit. Okay, so you have a plus 24. So ito yung value natin, a plus 24 at saka a minus 22. Okay. So you have, so a will be, nga pala, equate natin. So that's the next step, equate natin. So, ang kailangan ng bata para maging, para makapag-solve siya ng problem. Para ma-solve niya yung problem na to, kailangan yung bata natin, strong ang foundation sa, sa sign numbers. Strong ang foundation sa integers. Yan, yung mga simple na, dapat alam nila yon. Okay. So, equate na natin. So, you have a plus 24 equals 0. And a minus 22 equals 0. So, So dito, subtract natin 24 minus 24. So you have negative 24 and a plus 0. So a is equals to negative 24. So here, plus 22. So a is equals to, may naiwan. Yan. So kung ito ay plus 22, sa right side, plus 22. So this would be a plus 0 equals 22. So you have a equals 22. Okay. So paano natin makukuha yung other answers?
So, negative 24 plus 2. Since consecutive even, you have now negative 22. So, tama yung nakuha natin kanina. Yung 22 naman, plus 2, you have 24. So, you have 22 and 24. Okay, so question so far. Pakilagay na lang sa comment section ang inyong mga katanungan. Okay, so let's have the other perspective. So tapos na tayo sa mga numbers. Tayo sa isa. Yan. A rectangular swimming pool has an area of 35 square meter. If the length is 2 feet larger than the width, find the dimensions of the pool. Okay, by trial and error, maghahanap lang yung mga bata ng dimensions ng rectangle na ang area na ibibigay ay 35. Okay, so ito medyo madali lang. So you have 7 times 5. So your answer, 7 times 5. But let us do it algebraically. Okay, so bear in mind the given is the length is 2 feet larger, 2 feet larger than the width. Okay. So yan ay rectangular swimming pool. So ito yung area. Ito yung area natin. Okay, so this is your swimming pool. Blue kasi swimming pool yon. Ang given, the length is 2 feet larger than width. 2 feet larger than width. So, mas malaki yung length kaysa sa width niya. Tama? So, assume natin ganyan. O parang ganyan yung pool natin. Ito yung length. Ito yung width. Pabaliktad ang drawing ko. Wait lang. The length is 2 feet larger. Tama naman. O, i-ano na lang natin. Better siguro i-reverse natin to. Yan. Tapos, liitan ko ng konti. Parang ganyan. Area of pool. Ayan. Nice ko lang yung given ko. Okay. Okay, so ganito dapat yung swimming pool. So mas malaki yung length kaysa sa width eh. So ito lang yung ina-assume natin na figure. So ina-assume natin ganyan na figure. Yan. Okay. So ganun pa rin, magle-let tayo. Let width be equals to x. And here, let natin let length 2 feet larger than width. Then this is 35 feet square or square feet. Okay. So recall natin, area is equals to length times width. So your area is 35. Your length is x plus 2. Ito yung length mo. Your width is x. So this is your width. Okay. So let us multiply. You have 35 equals x squared plus 2x. Okay. So next step, we need to make
the equation, or we're going to equate it into 0. So you have x squared plus 2x equals 35. So here plus negative 35 and plus negative 35. So this would be 0 and this would be x squared plus 2x minus 35. So sa trial and error natin kanina, meron tayo dong 7 at saka 5. So maghahanap lang kasi yung mga bata ng dimensions na magbibigay sa kanila ng area na 35. Okay. Dahil ang sum natin, dahil ang product natin ay negative, therefore, pag nag-factor tayo, isang negative, isang positive. Then, dahil ang sum natin ay positive, ibig sabihin, sa 7 and 5, yung may malaking, sa 7 and 5 natin, na nakuha kanina, yung may malaking absolute value, siya ang positive. Kasi ang sum natin positive eh. So, 7, ito na yung 5. Kung ito ay negative, itong 7, sorry. Kung ito ay negative, itong 7 negative, ito naman ay positive. Just in case lang naman. Okay, so yan na yung mga factors natin. Now, let us equate this in 0. So equate this in 0. So you have x minus 5 equals 0 and x plus 7 equals 0. So get the value of x. So you have x equals 5. Then here minus 7. So x equals negative 7. Okay. So this will be the answer. X equals 5 and x equals negative 7. Okay. Now, which of these solutions will be considered as answer? Ano dito yung kukunin nating answer? Alin dito ang kukunin nating answer? Ang kukunin nating answer, syempre, yung positive 5. Bakit yung positive 5 ang kukunin nating answer? Kasi po, si negative 7, wala naman po kasing sukat na negative. Kaya ang kukunin natin ay yung 5. So therefore, our width is, erase ko na to ha. Sobrahin natin. So your width is 5 feet. Then length is x plus 2. So 5 plus 2. So length is 7 feet. So therefore, the dimension is 7 feet by 5 feet. Okay. So that is our dimension, 7 feet by 5 feet. Okay, so question so far. So let's have the last one. I think this is the last one already. Ayan. The volume of cubical ice cream is x cubed minus 8. What are the dimensions of cubical ice cream? Ayan. X cubed minus 8. Ayan. So the volume is x cubed minus 8. Hinahanap mo lang ay dimension. So no need for you to solve the equation because you're after the
dimensions. So, anong ibig sabihin nito? Meaning to say, you have to factor. So, pa-factor mo lang siya. Okay? So, tandaan natin, meron tayong, dito, mnemonic. Kung meron tayong mnemonic na SOAP. Same. You have here same. Same ng given. Same. Same. Opposite ng given, which is plus. Opposite. Always positive. Okay, so same, opposite, always positive. Then after that, what's next? What's next? We're going to factor the given. So factor natin ang given. You have x squared times x. Ito, 2 squared times 2. Okay. So lahat ng sila ang partner. Lahat ng parehas ang exponent, sila ang partner. So meron tayo ditong x squared. Meron tayo ditong 2 squared. Ma'am, pwede na ba i-diretso ng 4? Pwede na. And x minus 2. Then, to get the middle term, you have to multiply 2 times x. So, multiply natin. So, you have x squared plus, so this would be 2 squared, this would be 4. Yan. So, para makuha yung middle term, you have to multiply 2 by x. Yan na. So, yan na yung ating dimensions. So, the dimension is, syempre, kailangan susulat natin complete. The dimension is, wait lang. Okay, the dimension is x minus 2. Wait lang, let me take a look at the problem. Baka meron po kasi siyang unit na ginamit. Cubic inches. Okay, cubic inches po ang ginamit niya. X minus 2 inches by x squared plus 2x plus 4 square inches. So this is the dimension of the cubical ice cream. Mga bata, alam ko na may bago kayong natutunan ngayon sa video tutorial sessions ni Teacher Jen. Tama, ako nga hindi ako mapakali kasi gusto ko talagang isolve yung problem. Ang kailangan nyo lang gawin mga bata ay intindihin ang problem at kung nakinig kayo kanina, mabuti ay mag-practice pa kayo sa bahay ninyo. Huwag rin kayong mahihiyang magtanong kay Teacher Jen. I-PM nyo lang siya sa Facebook o kaya sa comment section ng kanyang YouTube. Ganun talaga mga bata, walang madali sa pagsosolve ng math. Pero pag ito'y naintindihan mo, napakasaya. Katulad nito. Tama ka dyan, Ginoong Pikit. Ay, mga bata, huwag kayong susuko. Basta, pag mayroon kayong tanong, andito lang kami. Sabihin nyo lang sa amin. O siya, babalik na kami kasi sabi namin, sumilip lang kami sa video lessons ni Teacher Den. Bye-bye!